na pamumuhay ay ang pinag-uukulan Diyos ng mga lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? So, purihin ang pangalan ng banal na Diyos. So, pangatlo, sabi dito, no, dahil tayo ay templo ng banal na Diyos, tayo po ay ginawa banal na pari o saserdote ng Diyos. Tingnan po natin sa 5b. You are also a group of holy priests, and with the help of Jesus Christ, you will offer sacrifices that please God. Kayo nga ay mga saserdoteng banal. Kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay? So dahil tayo po ay templo ng Diyos, tayo ang iglesia ng Diyos, na meron ho tayong bahagi. No? Meron ho tayong bahagi. No? Sabi nga po, meron tayong part sa local church. No? Ano yung part mo? Dapat ini-involve mo yung iyong sarili. Dapat ini-involve mo ang iyong sarili sa church. Sa isang makabuluhang kaparaanan ng kapatid. No? Okay, bakit? Tingnan nyo. Tayo bilang isang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi tayo ligtas sa problema. Tama po ba? Hindi tayo ligtas. Ibig sabihin, nararanasan natin yan. No? Kung noong araw sinasabi, lumapit ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos, tama naman, pagpapalain ka, pero hindi ka pa rin, hiwalay doon, o hindi ka pa rin ligtas na hindi mo maranasan yung mga tiisin at pagsubok ng buhay. Ito po ang dahilan kung bakit may church. Na? Sa mga struggles ninyo, sa mga hirap, sa mga tiisin, ang church nagtutulungan. Ako niyo po ba? Nagpapanalaginan. Nagbibigay ng encouragement sa isa't isa. Huwag mo natin, sabi nga, magwasak ng templo, parurusahan ng Diyos. Huwag natin wawasakin ang templo ng Diyos. Huwag nating sisirain ang templo ng Diyos. Huwag tayong magsisiraan dahil yan ay templo ng Diyos. Huwag tayong maghihina nakitan. Magmahalan tayo, magtulungan tayo. Sama-sama nating itaguyod ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang banal na Diyos. Amen po ba? May mga nangihina. Ba't ako tumagal sa JCL Church? Marami nagsasabi sa akin, nandiyan ka pa rin. Yung mga dati kong mga kasama na ba, saan ko ba? Nandiyan ka pa rin sa JCL. Oo, ako. Dito ako nilagay ng Diyos. Dito ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Dito ako sa punto na kapag ako'y nangihina, lumalakas ako, ginagamit ito ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Naranasan ko ang manghina, naranasan ko ang mga manlupaypay, pero yung mga kapatid sa Panginoon, yung mga kamanggagawa sa Panginoon, sila ang naging kalakasan ko. Sa kanila ako humugot ng kalakasan ko sa Panginoon. Sila ang ginamit ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Ako niyo mo ba? Yamang nalalaman natin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Alam po ba ninyo, malapit na dumating ang Panginoon? Amen! Amen po ba? Hello? Yan, sabi ko nga, Lord, at ganito. Ngayon lang nangyayari, 6. Nakaranas na po ba tayo ng bagyo, ng mga unang bagyo? 6 na bagyo sa isang buwan. Ano po ba? Nakita ko sa Facebook, Facebook nga, may nag-post, ang Saudi Arabia, ngayon lang, may naranasan ng Saudi Arabia ang snow. Hindi po nag-i-snow dyan. Yan po yung mga sinasabi ng Panginoong palatandaan. Na sa mga huling araw, iyan na po ang mga palatandaan. Kaya ano ba ang gagawin natin? Ang gagawin po natin ngayon bilang church, gawin natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon.
ibahagi na natin ang mabuting balita ng Panginoon, tanggapin man o hindi tanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Ang mahalaga na ibigay natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanila. Kasi hindi naman ikaw ang magliligtas, hindi naman ikaw ang babago, hindi naman ikaw ang magdadala sa kaluwalhatian ng Panginoon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang hihipo at siya ang gagalaw sa puso at buhay ng tao. Ang dapat lang natin ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito na natin ang gawin ng Diyos. Ano po ba? Okay, so free ng Diyos. Ikaw ay naging banal na pari. Banal na saserdote ng Diyos. Okay, bigyan ko muna kayo ng background sa saserdote. Ang sa Old Testament, ang saserdote, ang pari, sila po ang nagtuturo ng batas ni Moses. No? At sila rin po ang mga tumatayo na magiging hahatol sa mga kaso na inilalapit po ng mga tao sa kanila. At ang mga saserdote po ang nag-aalay din ng mga sacrifices. No? Sila rin po yung nag-aalay ng sacrifices sa Panginoon in behalf po ng mga tao. Okay? So, then, ang saserdote po, sila rin po yung tanging ang saserdote lamang po ang po pwedeng pumasok sa dakong banal. Okay? Yung holy place. At ganyan din yung pong high priest, yan naman po yung tinatawag na makakapasok sa Holy of Holies, yung dakong banalan. Okay. So, at ang saserdote sa lumang tipan, bihira po, few lang, konti lang. At kinakailangan eligible ka ngayon nga pag meron ka lang proper training, meron lang natapos na pag-aaral, no? Yung eligibility ay nasa sa'yo na. Nakuha mo ba? Pwede kang pumasok agad ng trabaho. Dito sa pagiging pare, hindi. Selected lang. No? Selected lang po ang pagiging pare sa Old Testament. At kinakailangan ikaw ay magmumula sa tribo o sa tribe of Levi. Kaya tingnan nyo, yung mga gumagampan sa loob ng tabernacle, sa templo, ay mula sa angkan ni Levi.